Ayun, pinagpalang araw po sa atin lahat. This is Teacher Roland, Teacher Jologs. Ayan, dito po tayo sa Makati City. Ayan, malapit po tayo sa ating branch. At ito nga po, I have 11 branch sa buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, pati po yan syempre sa Norte. Yan, meron po tayong branch po dyan. At 10 taon na po ang inyong lingkod at welcome po. Of course, sa ating presentation na kung saan, no, ating pong ipapaliwanag, no, paano po ba makapagtrabaho sa South Korea bilang factory worker po. Ayan, no. At again, no, yan, Luzon, Visayas, Mindanao, pati po yung nasa abroad. Kamusta po kayo? At syempre sa lahat po ng mga bisita namin ngayon sa aming mga respective branches po. Kamusta po kayo? Alam ko marami kayong tanong mga kababayan at mamaya i-entertain naman yung mga tanong po natin ng ating mga staff po sa ating mga branches po. Okay? Yan at ang aking staff for the online po. Okay? Pero madalas mga kababayan, no, ako po yung madalas na magtanong sa inyo, no, na kung saan ang una ko pong katanungan mga kababayan, gaano kalaki ang maitutulong po kung sakaling ikaw po ay kikita ng 89,000 pesos? Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit napakarami pong gustong makapagtrabaho sa South Korea. Mantakin nyo, ang 89,000 po ay halos sa 4 na beses, 5 beses na mas malaki kaysa sa sinasahod po natin, no? Pwede rin 8 beses nga po, no? Kung sakaling 10,000 ang sahod nyo per month sa ating bansa, no, ay parang 8 beses. At tandaan nyo po, no, ay ito pong sahod na to ay hindi pa kasama ang overtime, no. Yan, bawal lang po i-record ang aking video. Ang itong video na to ay pre-recorded naman, no. Maaari po nilang mapanood muli, no, sa i-ask lang po natin yung ating mga contact person kung gusto nyo pong mas mapanood ng mas maayos po, no, ang video na ito mga kababayan. Pag-usapang South Korea, makikita po natin naglipa na po ang mga larawan, no, ng mga naka-jacket na kulay blue, no. Yan na ito pong jacket na to ay binibigay hindi po ni Kuya Will. Nang nagbibigay po nito ay ang ating gobyerno. Kapag meron ka nito o binigyan ka nito ng ating gobyerno, kayo po'y ganap na magtatrabaho po sa South Korea po. No, pinaka-latest na picture ko po, no, kasama ang mga kababayang nating mga naka-jacket na kulay blue, no. Yan, ito po sila, no. Ang nung April 1 sa aking center ay may umalis na 12 na estudyante at ayun po yung picture po nila sa Korea. Okay, April 1 po yan, no. Sa ating bansa ay linggo-linggo po nagde-deploy yung ating gobyerno. Gaya po nito, March 27, 8 naman na estudyante namin po ang umalis po. 8 nga ba? 2, 4, 6, 8. Oh, tama nga po. 8 nga po yung estudyante po natin na nakalis. Ito po sila, no? Before and after, ha. Ito nung sinundo ko po sila, ano bang lugar na yan? Yan po yung DMW na kung saan diyan nga po binibigay yung jacket na blue. Tapos ihati dati niya sa airport at ayun nga po, dumating na po sila sa South Korea, no? Yan, ito po yung building, no, ng ating government na ito pong mismo nag-aasikaso. Okay? Yan ng inyong mga papeles, no, para po ganap na kayo yung makapagtrabaho sa South Korea po. Na ayun po ang inyong lingkod, no. Nung March 19 naman po, 11 po. Tama po, no, linggo-linggo. At mga kababayan, ang mga pinapakita kong larawan ay mga estudyante po talaga namin, ha. Hindi, wala pong props po dyan, wala pong papicture lang. Yan, gaya po ng sabi ko kanina, meron po akong 11 branches nationwide. Kaya palaging marami ang bilang ng aking natutulungan linggo-linggo o linggo-linggo may umaalis po sa aking mga estudyante po, no. Nakikita niyo naman yung petsa po, no, at hindi po edited yung mga larawan. Yan, gaya po nito mga kababayan, ninatid po natin sa mismong airport po talaga yan. February 19, January 29, no, January 22, January 15, January 8, no. Walang patid mga kababayan, no, sa tuwing may aalis o pinapalis ang ating gobyerno po, no. Yan, pa South Korea, nandoon po lagi ako. At kasi po laging may kabilang na mga estudyante ko po. Ang hangad po natin mga kababayan, no, sana kayo naman yung susunod na matulungan natin, mahatid, no, simula hanggang sa makalipad kayo for South Korea. Mamaya papaliwanag natin. So ito po lahat mga kababayan, ako po ay nakapagtala ng mahigit 600 na natulungan po, no, matapos po ang pandemya. Kaya po kung susumahin ko sa 10 taon ko na po sa industriyang ito, libo na po ang natulungan kong makapagtrabaho sa South Korea. Kaya hindi malayo sa lahat po ng mga matsatsaga dyan, no, marunong maghintay at maglaan lang ng oras, no, para sa pag-review, mapasa yung exam, at sana po ay
okay po ang ating kalusugan, no? Yung po kasi mga requirement po. Hindi ko nang papaliwanag to isa-isa sa sobrang dami po ng ating mga natulungan mga kababayan, no? So sabi ko nga, okay, hindi po nagbibilang, hindi po nagbibiro ang bilang, o hindi po nagsisinungaling ang bilang ng dami ng aking natulungan. This is why, okay, my review center po is the #1 Korean language center sa buong Pilipinas po, no? Yan, mamaya i-check nyo po yung aking profile po, okay, sa aking Facebook. Meron din po tayo sa YouTube, no? Type nyo lang po Teacher Jologs. Yan, ako po yung Teacher Jologs, kaya may Team Jologs. Siyempre, hindi ko to magagawa na without my team, mga kababayan. Ito po yung pinakamarami ko nahatid sa isang araw. Mantaking nyo, 22 students sa isang araw. Wala pa yatang ibang center na nakakagawa yan, no? Wala pa tayo nakikitang documented na ganito, na ako pa lang po yata, no? December 14, 17, ayan, marami-rami ng mga panahon na yan. Okay, mga kababayan, no? Ang trabaho sa South Korea ay factory worker or sa manufacturing po. Okay, yan ha, hindi po tayo nakaka-assure ha kung ano po yung magiging mga trabaho nyo po doon. Basta ma-hire po kayo na employer kung ano po yung company niya, no? Okay, so ito po yung after pandemic po. Nung pandemic po, 1 year at 8 months pong nahinto ang deployment. At ito po yung mga pre-deployment, no, yung pre-pandemic po. At marami pa po sa opisina ko, sa lahat ng branches ko, may kita nyo pa po yung iba pang natalungan natin, no. Again, total of 1,000 plus na po. Okay, ayan, no, ang natulungan natin makapagtrabaho sa South Korea, no. Ang mga kababayan, sana po magustuhan niyo po yung ilang kwento ng mga estudyante ko, no, para ma-inspire po kayo. Okay, gaya po nito ni Albert. Si Albert po ay from Taiwan, mga kababayan, no. At naisipan niyang tumigil sa Taiwan dahil nalaman niya mas mataas ang sahod sa South Korea po, mga kababayan, no. Ang sahod niya sa Taiwan 8 years ago ay 35,000. Okay? At ayun po, no, tumigil, nag-resign, nag-aral, no, at nakapag-Korea po siya, na syempre mas mataas ang sahod po. Ito rin po, no, nagtatrabaho din po sa abroad, sa Japan naman. Okay, yan na. Parehas na bansang malapit sa South Korea. Okay, sa Japan po 60,000 ang sahod ni Romel nung siya po ay nagtatrabaho doon. Syempre mas malaki sa Korea. Okay, the lesson here, mga kababayan, no, sila po ay nasa ibang bansa na at malaki-laki na rin po ang sahod, 35,000, 60,000. Pero mas pinili pa nila yung mas malaking sahod sa nais po nilang mas mabago pa ang kanilang buhay, no? Pag-isipan po natin, mga kababayan, na tayo nga po ay nandito at hindi po sumasahod ng ganong kalaki, hindi ba natin isipan din lumipat, no, sa South Korea pa, no? Yeah, si Arnold Magno na po, mga kababayan, ang pinakamatanda kong estudyante na nasa South Korea. Siya po ay 48 years old na po, from Tondo, 10 years, no, government employee sa Manila City Hall. At buti na nung nakalis niya, kala niya hindi na magbabago ang buhay niya. Alam niyo po, no, 37 years old po siya nung nag-estudyante ko. Nakalis po siya 39. Nag-exam siya ng 38, nakalis siya 39 po. Medyo matagal ang proseso noon, pero ngayon, the good news, mas napapabilis na po, no. Sana mabilis din po kayo. So ito po, no, si Arnold Magno ay muling nakabalik sa South Korea, no. Nagustuhan po siya ng amo. Importanteng magpakita po tayo ng loyalty natin, no, sa amo natin para magustuhan po natin na kahit siya po ay 40 years old ay muli po siyang bumalik sa South Korea, no. Si Paul Castro po, mga kababayan, ay dito bumalik po ng South Korea, ngunit hindi naman siya na-recontract, no. Natapos lang po yung kontrata niya, no. Siya po ay nag-exam ulit at muling nakabalik po sa South Korea po, no. Si Miss Yolanda rin po, no, nagustuhan ng kanyang amo. Ito po yung unang alis niya at ito po yung pangalawang pagbabalik po ni Miss Yolanda bilang factory worker nga po sa South Korea, no. Halos 7 taon na po itong nasa South Korea. Na nakakatuwa, nandun din po ang kanyang asawa. Okay, mga kababayan, no, grabe po ang asset na nito. Meron na po silang napakalaking bahay na 5 bedrooms, okay, 3 bathrooms, at meron na pong halos 6 na ektaryang lupain sa kanilang probinsya. Tama po kayo, silang mag-asawa ay parehas pong nagtatrabaho sa South Korea. Nauna lang po si Miss Yolanda at sumunod si Harold na siya rin nating estudyante. Ito po pinsan po nila. Okay, si Miss Michelle Gomez po, dati naman tindera sa isang bakery po, no. Okay, yan, magpipinsan, mag-asawa. Marami na po tayong mag-asawa pong nagtatrabaho sa South Korea. Shoutout po sa mga nanonood. Okay, na mag-asawa po ngayon. Pag-isipan nyo maigi. May anak po sila, yes, no, at dalagita naman, pwede na mapag-iwanan
Okay, at imagine nyo na lang yung buhay po ninyo kung parehas po kayong nagtatrabaho sa abroad. Okay, si Miss Jeneline Calican ay isa sa mga estudyanteng hindi natin makakalimutan, no? Nagtaka ako sa kanya, maganda na ang buhay, government employee at kilala ang kanilang negosyo na may grape farm. Sabi ko nga sa kanya, Miss Jen, ba't ka pa magkukorea? Okay, sabi niya kakapanood niya daw ng Korean drama po. Shoutout po sa lahat ng mahilig sa Korean drama. Mga kababayan, no? Blessing in disguise pagdating po ni Jeneline sa South Korea, siya po ay napunta sa farm. Naka-acquire po siya ng maraming farming technology. Kaya naman pag uwi niya, nung natapos ang kontrata niya, inadapt niya po ito sa farm niya. Ngayon po, may sarili na siyang farm, meron na siyang 3-story house, at meron pang isang malaking delivery truck. At 29 years old, no? Siyempre, certified millionaire na. At last year, nakapasa po siya ng exam. Sana'y makabalik po siya muli sa South Korea, no? Kanina mag-asawa. Yan, no? Ito naman, no, magkakapatid, no. Si Judy Ann na po, mga kababayan, yung pinakabata kong estudyante na nakapag-Korea. Siya po ay nakaalis nung siya po ay 18 years old. Tama po nga, mga kababayan, no. Wala po siyang work experience, no. Yun ang kagandahan dito, mga kababayan, na kahit wala po tayong work experience, pwede po tayong makapagtrabaho sa South Korea, no. 2 beses nakapag-Korea siya, pati ang kuya niya na si JD. Okay, JD Rubia, Judy Ann Rubia, no? At silang dalawa ay parehas 2 beses nakapag-Korea at parehas po silang nakapangasawa ng foreigner. Kaya naman, isa na ng mga kababayan natin, joke lang. Okay, anyways, nakakatuwa, nung nakaraang buwan, hinatid na rin po namin ang kapatid nila na si Jessie Rubia, no? Ang tanong, mga kababayan, bakit magkakapatid nagko-Korea? Okay, usually po sinasabihan ko po ang mga estudyante ko na wag pong paasahin ang inyong mga kapatid sa pagpapadala na lamang, no? Sabi ko ay tulungan nyo po sila makapag-Korea rin, no? Ituro nyo lang ako. Okay, yan, marami na po ako estudyanteng magkakapatid, no, na nakapag-Korea, no? Gaya po nito, no, isang tricycle driver, no, delivery rider na naisipan din mag-Korea, no? 2 beses nakapag-Korea si Jerome, at pati yung kanyang kuya ay nakapag-Korea din, na dati din pong tricycle driver. Siyempre, no, hindi naman mapagkakaila na ang kapatid mo ay nakikita mong umaangat sa buhay. Okay? Na nakita mo yung simpleng kapatid mo nakapag-Korea, ikaw din po kaya, no? Hindi mo rin ba ito kakayanin? Kaya naman marami po talaga magkakapatid, no? South Korea. Yan, ito po, maganda po yung istorya po nito ni Miss Charis Flores Mendoza. Yan, kaapelido ko pa. Okay, mga kababayan, na ito po ay nag-aaral sa University of Baguio nung siya po ay naging estudyante ko. Sinabay niya yung pagka-college niya sa pag-aaral niya po ng Korean language, no? Pero mga kababayan, no, napasa niya po yung exam, hindi pa siya tapos sa pag-aaral, at siya po ay na-hired. 6 na buwan na lang po gagraduate na siya. Tinanong niya pa ako, sir, ano kayang gagawin ko, no? Yan, tatapusin ko ba muna yung pag-aaral o tutuloy na ako sa Korea? Hindi na po pwedeng ma-cancel po ang inyong kontrata, kaya dapat i-grab na po, no? Ang malungkot na realidad, no, sa Pilipinas, mga kababayan, kapag tayo po ay nakatapos ng pag-aaral, ang tanong ko po, no, sa inyong lahat, no, kapag nakatapos po ba tayo ng pag-aaral ng kolehiyo, mag-apply tayo sa trabaho, tayo po ba ay nakakasiguradong 89,000 kaagad ang sahod? Okay, kaya po lagi kong naalala yung malaking issue ngayon, no, sa social media, diskarte o diploma. Okay, tumuloy po si Charis sa Korea. Ngayon po ay halos magsasyam na taon na po siyang nagtatrabaho doon, okay, sa South Korea, no? May anak po siya, no? Yan, at medyo malungkot lang po, no, lumalaki yung kanyang anak na wala sa tabi niya, pero isa lang ang nakakasigurado tayo, no? Yan, mabibigyan niya ng magandang buhay, no? Usually po yung mga estudyante natin, no, o yung mga nagko-Korea ay halos 10 taon po, no? Yan, 5 years po at pa-extend kayo at 10 years po, siguro maganda na po ang ipon natin matapos ang 10 taon. Ito po, isa na namang magkapatid po, no? Yan ang nakapag-Korea. Nauna si ate, si Miss Crisbel Makalalad, natapos ang kanyang kontrata ng March, at sumunod naman ang kanyang kuya, ang kanyang batang kapatid, no? Mag-Korea naman, no? Si Crisbel at Christopher Makalalad from Santa Maria, Bulacan, no? Mga kababayan, ako po ay nakatira ngayon sa Makati City at 8 taon na po ako
Yan, pero ako po ay tubong Olongapo City. Ayan, no. Kung nakikita natin yung larawan, ayan po yung nagtatrabaho po ako sa ibang center. Okay. Bago po ako nagkaroon ng sarili kong center, mga kababayan, ako po ay nagtrabaho sa 3 iba-ibang center. Ayan, alam nyo po mga kababayan, naging inspirasyon ko po, okay, yung mga center na napasukan ko. Okay, kaya nung nagkaroon tayo ng sarili, ibinigay po natin ang lahat-lahat, ang best, okay, na serbisyo para sa mga magtitiwala po sa aking center. Kaya naman, no, nasa atin po ang reputasyon, okay, na tayo po ang #1 Korean language center sa buong Pilipinas. Okay, yan. Ito po si Julius. Okay, estudyante ko rin po ito. Alright. Ayan, at alam niyo po, no, 2 beses muna itong bumaksak sa exam. Hindi nawalan ng pag-asa. Sa pangatlo, nakabalik naman, no? At mga kababayan, ako po ang kauna-unahang online teacher, okay, sa industriyang ito. Yan, na nakapagtupad ng marami pong pangarap. Ito po yung ating mga online student. Nagsimula po ako 2016, not during pandemic. Okay? 2016, magpasa hanggang ngayon. Alright? Tuloy-tuloy po ang ating mga online classes. Okay, so you have an option, no? Meron po kayong pagpapiliin, no, na pwede kayong mag-online at face-to-face. Ito po, lahat ay online student, no? Ito yung nakakatuwa nangyari sa mga among my student. Ito online ko, yung kanyang kuya, ito naman si Mary Ann, no? Sabi ko diyan nung nasa airport talk kami, nung hinatid ko po si Arnel, sabi ko sumunod ka sa kanya, Mary Ann. Si Mary Ann din po ay naging estudyante natin at nakakatuwa, no? Yan, medyo lagi akong kinikilabutan at sobrang nakakatawa ng puso makita mo talaga, no, na yung mga estudyante mo ay natutupad ng pangarap. Tingnan niyo na, shout out po sa lahat ng magkakapatid po. Yun lang po yung bakit kaya magkakapatid gustong makapag-Korea? Okay, napakasimple lang kasi nakikita po nilang totoong nababago ang buhay, no? Shoutout po sa lahat ng mga magkakapatid. Ito naman dating nagtatrabaho sa Jollibee, online student, and ito driver, online student din. Alam niyo po, no, ito nakakatuwa. Itong dalawang magkapatid na ito, umaten ng ganito po, seminar, presentation, no, orientation, no, patungkol paano makapagtrabaho sa South Korea. Umaten tong magkapatid na ito linggo. Okay, at medyo sila ay nababahala at nag-aalala kasi exam na nila ng Sabado. Meron na lang po silang 5 araw na natitira. Okay, sabi ko sa magkapatid na to, okay, hindi namin kayo matutulungan at suntok sa buwan, no, na mapasa nyo exam sa pag-aaral lamang sa nalalabing araw na 5 araw. Mga kababayan, no, at napasa po nila yung exam. Isa po sa mga himalang nangyari po sa amin, no, mga kababayan, ang Korean language test po ay 1 to 40 points. Sa kada tanong sa exam ay meron pong 4 na pagpipilian. Ng tawag sa exam na to ay multiple choice na klase ng exam. Mga kababayan, kung hindi alam ang sagot, ano pa nga ba? Manghuhula ka na lang sa 4 na yon. Hindi ko po sinasabing nang hula sila, magaling kami magturo o magaling talaga sila. Siguro nga po ay sila ay lubos na pinagpala, no, para mapasa, no, na nakapag-aral lamang ng 5 araw. On my record, on my career record, sila na po yung isa sa mga mapalad po talaga. Pero aminado ako sa inyo mga kababayan, no, marami na rin po among my student na nakapunta na Korea na nakachamba sa exam dahil nga po multiple choice ang exam. At nung nag-exam tong dalawang magkapatid na to, ang passing score lang po natin ay 20/40. Makakalahati ka, pasado ka na. Pero ngayon, hindi na po ganun ang labanan, ha? Okay. Yan. 22 points na ang passing score. Okay? Yan, shoutout po sa mga taga-Rizal. Ito po si Miss Rosalie Salcedo, no? Siya po ay dito estudyante ko, no, na mahilig sa Korean drama at K-pop, no? Yan, at 2 beses na tong nakapag-Korea. Hanggang ngayon nasa Korea na rin. Shoutout sa kanya, no? Yan, kakakasal lang, no, sa South Korea pa kinasal, no, na asawa niya may nagtatrabaho din sa South Korea, no. Madalas siyang pasalan, no, ang mga pinagshootingan ng Korean drama, no, na kayo rin hindi malabong mapuntahan nyo rin po ang mga ito. Okay? Francis Flores Pajarillo, ang estudyante ko, nagsabi sa akin, "Sir, kakayanin ko ba ito? Hindi naman ako matalino at magaling sa eskwelahan nung ako'y nag-aaral nung elementarya at high school. Hindi rin po ako nakapag-college, sir." Mga kababayan, hindi ko po kailangan ng matalino dito o magaling.
Okay, kailangan dito ay masipag, matyaga at marunong maghintay. Okay, at sana'y marunong din makinig sa akin. No, sabi ko, upo ka lang dyan, Francis. Makinig ka lang sa akin. One shot, napasa niya exam. Siya po ay cellphone technician po, no, dyan sa may Green Hills San Juan dati. Okay, at ito po, no, si Miss Beverly, ito yung nasa likod. Siya po ito. Okay, nagkasalubong sila sa Korea. Uy, kilala kita, sabi ko. Yan, nagpicture sila at sinend sa atin. Nakakatuwa, magkita-kita po sila. Ito yung tricycle driver na nakapag-Korea, no? Okay, kanina mga kababayan, narinig natin yung kwento ko na patungkol sa magkapatid po na 5 araw lang nag-aral, no? Yan, ito po ibahin niya si Frederick, no? Isang estudyante ko from Olongapo City. Okay, si Frederick po mga kababayan, no, ay 5 beses. Okay, yan, nag-exam bago siya pumasa o siya po, no, ay umabot ng 5 taon bago mapasa ang exam. Mga kababayan, iba-iba po tayong intellect. Iba-iba rin po tayong ginagawa sa buhay, ha? Okay, kaya hindi po natin masisigurado kung ano magiging estado ng iyong pag-aaral. Kaya sabi ko nga, magtiyaga, okay, marunong makinig, at sana'y maglaan ng oras sa pag-aaral po. Alam nyo, nilapitan ako ni Frederick dito sa Makati. Okay, sabi niya, sir, kamusta sir? No? Wala ka na pala doon sa pinapasukan mo dating center. Congratulations sir, at meron ka ng sarili center. Sir, tulungan mo naman ako. Mag-e-exam ako pang-4 na beses. No? Mga kababayan, si Frederick po ay 3 beses nang bumaksak sa exam. No? At tatandaan nyo po ha, mga kababayan, no, ang eksaminasyon ay 1 beses lamang lumalabas kada taon. Kaya kapag bumaksak ka, kung mag-exam ka ulit, maghihintay kang muli ng susunod pang taon. Okay? At kapag na-miss mo yung exam, maghihintay ka po. Okay? Yan, kasama po sa paghihintay ha. Okay? Ang pagkukurya, mga kababayan. Alright? So mga kababayan, nung pang-4 po, nung siya po yung nag-exam, bumaksak pa rin po siya. Hiyang-hiya siya sa akin. Sabi niya, sir, pasensya na. Wala daw po siyang day off at mga kababayan, 12 oras daw ang pasok niya dito po sa Unilever Makati, Manila po. Okay? Yan na. Pero nangako siya sa akin, panlima. Okay, na mag-exam siya muli nung panlima po. Napasa niya na po yung examination, mga kababayan. No? Yan. Anyways, I'm very proud of this guy, no, at napuno ko ng emosyon nung pinadala niya sa akin tong larawan na to. Dala-dala po ang bandera po, no, ng aking center po, no. Yan, tularan po natin si Frederick na hindi siya nag-give up, okay, sa kanyang pangarap, no, na makapagkure. Pero sana ipasa natin isang one shot lang po, ha. Okay? Marami na po ako nakikitang magkakaibigan po, no, dito na bukod sa magkakapatid, nakikita tayo magkakabarkada, magkakasama sa sayaw, 6 na security guard na sa isang agency, call center agent, factory workers, marami na po. mga professional, marami na rin po. Imagine niyo, okay, kahit professional po, ginugusto pong makapagtrabaho sa South Korea. No? Yan na, mga kababayan, kayang-kaya nyo rin po ito muli. This is Teacher Roland. Okay, Teacher Jolog, 10 taon na ako sa industriya, no? Libo na po ang nabago kong buhay, no? Hindi malabo. Sana sa susunod, kayo naman ang matulungan po natin. Ayan. Kuha lang po ako ng water, mga kababayan, no? Nagsimula po ako, mga kababayan, magsalita ng Korean 2004. So it's been 20 years na rin po, no? Yan na ako po ay nagsasalita ng Korean. Kaya puro Korean affiliated po yung aking naging ano po, no? Hanggang sa nagkaroon po tayo, no, ng sarili nating Korean Language Center po. Okay. Yan, pero ang tanong, no, sa Teacher Roland, nakapagtrabaho ka ba sa Korea? Ito po yung kwento, mga kababayan. Alam niyo po yung pagko-Korea, no, yung EPS Korea Philippines, nagsimula po ito 2005, no. Mapalad po ang aking kumpare na napasama dito, no. Nung panahon niya po ay wala pang 1,000 ang dineploy ng ating gobyerno. Pero yung sumusunod na taon, no, di ko makakalimutan kasi kasama po ako nung aplikante ng 2006. Tinulungan at ginabayan po ko
ng aking kumparing nasa Korea, okay, na yung kanyang amo ay siya na rin magiging amo ko. Okay, dumaan po ako sa tamang proseso gaya na pinagdaanan ng aking kumpare at gaya ng pagdadaanan niyo po. Mga kababayan, ang malungkot na kwento, nung papaalis na po ako, final medical ko po, no? Hindi ko po napasa ang aking medical, no? Ang problema ko po mga kababayan ay meron na pala akong hepatitis B. Isang sakit na bawal po sa South Korea, nakakalungkot, wala pong lunas. Okay, kaya hindi po ako nakapagtrabaho sa South Korea, no? Yan siguro nga po mga kababayan, no? Okay, ay tadhana po ng inyong lingkod, no? Na hindi makaalis, no? Para bubang sakripisyo yung aking pangarap na hindi ako makapag-Korea para pala makapagpatupad, no, ng mas maraming pangarap, no? Tanggap ko naman mga kababayan, yan nangyari sa atin, hindi tayo nakapag-Korea. That was 2006 mga kababayan, at 2007 may nakadiscover sa akin mag-asawang Korean, no? Ito pong mag-asawa naging na Korean po ito. Okay, ay tao dito, no? Naging amo ko, no? Na sila po yung mga negosyante, no? Yan, ako po ang naging kanilang kanang kamay, general manager ng halos kanilang mga negosyo. Okay, ang kanilang negosyo ay Korean restaurant, Korean grocery, Korean dormitory at Korean school. Kaya sobrang dami ko pong nakalubilong Korean po. Okay, ito po yung aking Facebook account na meron na po akong 57,000 followers. Okay, ayan, i-save nyo na lang po. Okay, mamaya i-follow nyo po ko. Sa may mga katanungan, pwede nyo po akong i-PM, alright, sa mga nagmamadali po na makausap po ko. Please comment sa mga posts ko po. Okay, comment po kayo at para I'm receiving 50 to 100 messages a day. Okay, at hindi po lahat ay naisasagot ko po kaagad, na pasensya na po. Okay, kung gusto niyo po makitang nagtuturo, i-type niyo lang po sa YouTube Teacher Jologs, no, na isang taon na po kung hindi nag-upload ng mga videos ko dito. Pasensya na po, nang hirap gumawa ng content, ginagaya lang. Okay, ayan. Meron din po tayo sa TikTok, okay? Ayan, type nyo lang Teacher Jologs. Wala naman pong ibang Teacher Jologs sa buong mundo. Nag-iisa lang, ako po. Okay, Jologs, no? Pangmasa. Okay, mga simpleng tao po, no? Yan, at tumutulong po sa kapwa natin, mga Jologs, no, mga kababayan, no? Ipinagmamalaki po ko po yung aking website na kung saan anytime, anywhere, click lang ang mga estudyante ko na kahit nasaan sila, basta may internet, pwede po silang makapag-practice exam, no? Na para na po silang nag-exam mismo bago pa sila mag-exam, okay, sa ating gobyerno po. Okay, mahalaga po yung pagpa-practice exam para malaman natin kung papasa na po tayo sa exam. At ang gumawa ng exam, syempre, ang inyong lingkod, that's my expertise, no? Yun nga po, no? Kaya nga po marami tayong natutulungan kasi marami po tayong naipapasa sa exam, no? Ako lang po merong ganitong sistema sa buong Pilipinas po. Okay? Tandaan nyo po, ang pangalan po ng ating center po ay hindi po Team Jologs. Okay, ayan. Yan, syempre kasama ko po ang Team Jologs, no? Yan, ang pangalan ng ating center ay pangalan ko rin, no? Roland Flores Korean Language Center. Hindi kung anong inimbentong pangalan. Okay, para alam nyo po may may-ari. Para alam nyo po may nag-guide sa inyo. Para alam nyo pong may hahabulin kayo. Ako po, okay, 11 branches na po tayo nationwide, mga kababayan. Tandaan po, hindi po ako recruiter ha, at hindi rin po ako agency. Okay, hindi naman po siguro magiging matagumpay ang aking 11 branches nationwide kung hindi tayo sumusunod sa batas. Kumpleto po ang ating dokumento, mga kababayan, ha? Okay, ayan. Anyways, EPS, ang ibig sabihin nito, Employment Permit System, kinuha ko sa website na ito. Ang malaking problema ng South Korea po ay ang kanilang populasyon. Paunti ang lahi ng mga tunay na Koreans po. Yun ang nakakalungkot. Alam niyo po ba, no? Ang kwento ngayon sa South Korea, yung dating 50 students sa isang room, 15 na lang. Ulitin ko lang, 50 na naging 15. Sabi nila, marami na daw pong nagsarang school sa Korea, no? Dahil nga sa kulang sa tao. Dahil kulang din sa tao, kulang din po sila sa manggagawa. Kaya sila po'y hayagan kumukuha ng manggagawa, no? Galing sa ibang bansa. Okay? Yan, pero ang mga manggagawa ay mapupunta, no, sa trabahong paggawa ng kanilang produkto. Pero the good news, okay, na syempre nakakalungkot na yung bansa mo nagkukulang na yung tao. Okay, pero para sa atin, mas marami opportunity kasi mas marami pa magbubukas, okay, na industriya
sa South Korea para makapagtrabaho tayong mga Pilipino doon, no? Ang kasunduan ng bansang Korea at ang bansang Pilipinas po na kung saan ang bansa natin, no, ang gobyerno natin ang siyang magiging responsible, no, sa pagpili at pagpapaalis ng tao. Ito pong gobyerno ng South Korea, mga kababayan, ay nagpapadala ng exam sa Pilipinas taon-taon at naghahandle ng exam. Walang iba kundi ang DMW na dating POEA. Okay? Kapag napasa nyo po yung exam at yung medical, mga kababayan, doon pa lang kayo magiging ganap na aplikante. Mga kababayan, wala pong recruitan dito, walang apply-applyan, wala pong agency. Para maging aplikante, mapasa nyo po yung Korean language test at yung medical. At ang gobyerno natin ay ipinapadala ang ating papeles, okay, pa South Korea, no? O yung tawag namin ay electronic resume. Okay, mga kababayan, kung hindi ka maalam sa computer, walang problema. Tutulungan ka po namin, no? Sa yung electronic resume pa. Alam niyo po, nung nagsimula ang sistema na to, sabi ko nga kanina, ay halos 800 lang ang unang umalis. Nadagdagan, naging regular po na 3,000 kada taon ang umaalis na pinapadala ng ating gobyerno sa bansang South Korea para magtrabaho. Pero the good news, tumaas ng doble o triple ang bilang. Noong 2022, nakapagtala ng halos 9,000 ang natulungan makapag-Korea sa South Korea. Okay? At mga kababayan, pumalo po ito ng mas marami nung nakaraang taon. At ganoon din po, no, ngayon taon po. No, lalo na marami pang nagbubukas na opportunity. Kaya mas mabilis po, okay, ang proseso para tayo makaalis kagad makapagtrabaho doon. Pero ang trabaho, mga kababayan, dapat po tayo maging handa. Wag niyo pong isipin na magiging madali para kumita tayo ng malaki sa bansang South Korea. Okay, paguran na labor po, ganun na lang po isipin ninyo. Sa iba't ibang klaseng industry, pwede ka pong mapunta sa paggawa ng bakal, plastic, papel, karton, electronics, garments, tela, food, farming, livestock, construction, shipbuilding, kahoy. At magbubukas na daw po ang hotel at restaurant po. Sana magbukas na rin po ang housekeeping at tawag dito, no, domestic helper. Sana magbukas na rin po yan, mga kababayan. Muli, hindi kayo makakapili ng trabaho. Okay? Pero mga kababayan, ha, yan, madalas libre po ang tirahan. Siguro masasabi ko, 90% ng mga estudyante ko, libre ang tirahan. Sa pagkain, tanghalian, hapunan, kaya kung libre, pati ang almusal mo, napakapalad mo. Araw-araw ka nag-buffet. Okay? Yan, anyways, mga kababayan, ang sahod sa South Korea po ay halos sa 2 milyon won mahigit. Okay? Ang 1 milyon po ay katumbas po ito ng 43,000 pesos. Kaya pag winidraw mo ang sahod mo ay 2 milyon won. Ganito karami. Subukan mong ilagay yan sa wallet mo. Okay. Mga kababayan, si Miss Kate ay dating nagtatrabaho sa call center. Okay? Bilang admin o office staff. Ang sahod niya po ay nasa 20 to 25,000. Pinagpalit niya bilang factory worker sa South Korea. Okay, yung maayos na nakaupo ka lang, hindi ganun ka nakakapagod ang trabaho, pagpapalit mo sa trabaho mas nakakapagod. Okay, imagine niyo na, nakatayo kayo, nagkukumpuni o may ginagawa araw-araw. Yan, pero yung sahod nga po ay hamak na mas malaki. Okay, mga kababayan, si Ulysses naman po, okay, ay dating nagtatrabaho sa Mall of Asia, no, sa aircon condition system po sila 9 na taon. Okay, at mapalad din po siyang nakapagtrabaho sa South Korea, no? Yung ilan sa mga estudyante natin ay nagpa-part-time para mas malaki ang sahod. Sabi sa atin, pag nag-part-time ka daw ng Sabado ay pumapalo daw po ng 7,000 ang kikitain. Not bad po, no? Kung sakaling minimum lang ang sahod mo. Yung ganitong sahod kasi, mga kababayan, ito po ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng gabi, no, na Monday to Friday ang pasok. Imagine, Monday to Friday, 5 days, 8 hours, yan po ang sahod. No? Isa po sa pinakabatang natulungan natin si Miss Fatima, nakita naman po sa kanyang muka. No? Isang batang ina na tumuloy po sa South Korea para mas mabigyan ang kanyang anak na mas magandang future po. No? Shoutout po sa mga 18, 19 na kasama natin ngayon. Pag-isipan nyo maigi. No? Isang simpleng tindera, nakita nyo naman yung changes po. Okay, kahit ako hindi rin ako makapaniwala, no, nagmukha siya pong Koreana, no.
pagdating sa South Korea. Sabi nila ay nakakaganda daw sa Korea. Tanong ko po, sa Pilipinas ba nakakaganda? Okay. Ano pala, no? Yan, imagine nyo ha, kung ganyan ang sahod mo kada buwan. Isipin mo na lang, itong 119,000 pesos, multiply mo sa 10 buwan o times 10. Ang tanong, milyon na po ba? Okay, tama po mga kababayan, wala pang isang taon, certified millionaire ka na. Okay, dahil lang sa sahod mo, dahil sa pinaghirapan mo. Mga kababayan, no? Okay, ayan, no, pag-isipan nyo maigi. Alright, yan. Ito po, one of my secretary, branch secretary, si Miss Joyce Merara. Shoutout sa mga taga-Pangasinan. Okay, yan, dati kong staff, no? Ito po yung kanya sahod. At kapansin-pansin dito, ito po yung kanya sahod talaga, 2.7, pero natatanggap niya ay 2.5 million na lang won. Alright, may kaltas po. Saan pupunta kaltas? Mamaya, ipapaliwanag ko po sa inyo. Simpleng driver na naging driver ko pa. Okay, si Arvin Lareno from Mindanao. Okay, shoutout po sa mga taga Mindanao po. Okay, dati po siyang habal-habal driver, tawag dito, collector ng small town lottery at naging ano po siya, namamasada ng multicab dyan sa Davao City po. Okay, at tunay pong nabago ang buhay nito. Naku po, okay, magdadalawang taon na rin po itong nasa South Korea. Nakabili na ng malalaking lote, okay, sa kanyang probinsya sa Bigos, Davao po. Simple magsasaka, mananahi. Okay, now hindi siya maalam sa computer pero lubusan natin siyang ginabayan. Nagtiyaga at ayun nga po, ang dating magsasaka ngayon ay machine operator sa South Korea. Na alam po natin ang hirap ng pagsasaka mga kababayan, no? Ito po, malamang bibili na to ng maraming sakahan. Okay. Ito po, no, si Eric, no, si Eric po ay nagtatrabaho diyan sa SM Makati po at ang SM Makati siguro mga 5 minutes po, 5 minutes drive nandyan na po ako sa SM Makati. Malapit lang po tayo sa SM Makati. At ito po ay dating nagtatrabaho sa SM Department Store, no, napunta po siya sa Korea, no, sa paggawaan ng paleteng kahoy, no. Kahoy po, no, pagputol ng kahoy medyo delikado po kaya onting ingat po. Yung ganitong sahod mga kababayan, 134,000. This is total of 3 hours overtime every day. Kaya nyo po bang mag-overtime ng 3 araw? 3 oras. Ayan, so ito po yung sinasahod ni Eric. Si Eric po ay nasa 40 plus na at nakakatuwang nagustuhan siya ng amo at tuloy-tuloy po siya sa Korea. Medyo artistahin po ito sa personal. Okay, at alam nyo po lagi itong host sa mga events sa South Korea. And of course, shout out po sa lahat ng mga LGBT natin, no? Lalaki, babae, bakla, tomboy, pwede pong makapag-Korea, no? Hindi lang po ito, marami na po tayong LGBT. Nasa total of 50 na po. 50 plus. Shout out po sa inyo lahat ng LGBT. Okay, marami na ako nakitang na bagong buhay, no? Yan ay grabe yung sahod. Tignan nyo naman, yayamanin po ngayon. Okay? Yan. Alam nyo po, no, sa Davao, si Jeffrey ay staff ko po. Okay? At si Jeffrey po, no, ay sumasahod po sa aking center ng 8,000 to 10,000 monthly. Okay? Ito nga po yung usapan natin. Sige po, sabihin na natin 10,000 monthly yung sahod niya. Pero ilang beses na doble ang kanyang sahod pagdating niya sa Korea, no? Yan, ito pong mga payslip na ito na nakikita nyo ay hindi ko po inimbento, hindi po yan edited, no? Kayo na pong bahalang humusga, no? Pag ako nagtanong ng payslip sa mga estudyante ko, syempre, magbibigay talaga sila. Okay, magsilbing inspirasyon po sa inyo. Binatang-binata po yon. Si Dane, okay, Dane from Misamis Oriental, dating kargador ng troso. Alam nyo po, no, nung nandito siya po Maynila, kundi janitor, construction worker na nagiging trabaho niya dito. Kasi po, mga kababayan, grade 3 lang po ang natapos ni Dane. Pero hindi po siya nawala ng pag-asa. Sinubukan niya po ito. At si Dane po, ang kauna-unahan namin, yung estudyante, na grade 3 lang ang natapos. Tingnan niyo po yung sahod niya ng 20 days na may holiday. Okay, kaya malaki, no? Alright, grabe po, no? So, sa mga bisita ko ngayon, tandaan nyo po, kahit wala tayong work experience at kahit hindi po tayo nakatapos ng pag-aaral, no? Pwede rin po kayo dito. Okay? Yan, ito po mga kababayan, pag ganitong sahod mo, walang day off.
Mga kababayan, ang pasok po ni Erlito po, no, ay Monday to Sunday. Ang tanong ko po sa inyo, kaya po kaya, no, na magtrabaho ng Monday to Sunday? Sana kayanin nyo po. Kung hindi nyo po kaya, hindi naman po pwedeng tumanggi. Papasok at papasok po talaga kayo, no? Ito rin po, no, medyo ano lang sila siguro ng onting oras. Okay, kaya nabago rin po yung may onting diferensya yung kanyang sahod, no, na tao dito Monday to Sunday din po ang pasok from Island of Catanduanes. Shout out po sa lahat po ng taga Quezon Province po. Marami na tayo natulungan dyan. Ito hindi namin makakalimutan si Albert, John Albert Talukod. Alam niyo po si John Albert ay wala naman po siyang physical activity at 8 taon siyang call center agent. Kaso lang, pagdating niya sa Korea, napunta po siya. Boys, tandaan nyo to ha, sa pinakamahirap na klase ng trabaho. Lutuan ng bakal. Okay, unang araw ay naramdaman niya kaagad ang grabing sakit ng katawan na magdamag po siyang pinasubok sa kanyang trabaho. 1 linggo, gusto niya nang umuwi sa hirap daw ng kanyang trabaho at sobrang sakit sa katawan. No? Talagang kinausap namin siyang mabuti, no? Na tiisin, no, at sabi nga namin laklakin yung alaksan na dala niya. Okay, yun po mga kababayan, no, kasi yung transition, yung biglang pagpalit ng kanyang gawain ay talagang makakaapekto ng malaki sa katawan. Magre-react ang katawan mo. Okay, mulit, hindi siya mahilig sa sport, hindi siya nagji-gym. Pagdating niya sa Korea, mabigat ang trabaho. Ang payo namin sa mga aplikante, siguraduhin nyo pong sanay kayo sa hirap at pagod. Kasi kung hindi, mabibigla ang katawan ninyo. Nakaka-survive si John Albert Talukod from dito Hagonoy, Bulacan. Okay? At nagulat siya sa kanyang sinahod. Okay? At nung pinagkumpara niya yung sahod niya sa kasabay niyang kaibigan niyang, ito po katabi namin, no? Malayo po. Halos wala pang 100 yung sahod ng kabatch niyang umalis, no? Kaysa sa sahod niya. No, mabigat at mahirap yung trabaho, pero ganito naman ang sahod. Pag-isipan niyo po mga kababayan, no? Okay, ito po, nakapagpatayo ng bahay, no? Wala pang 1 taon. Siyempre, ang laki ng sahod nito. Alright? At occasionally, pwede pong mangyari na mas malaki ang sahod. Depende po talaga, no? Pag na-touch po yung holiday po, no? Occasionally ha, hindi po ito ang kanyang monthly salary. Ito po ay pumalo lang po talaga, no? Yung holiday po, no? From si Jefford, from Bulacan po, no? Ayun nga po mga kababayan, ulitin ko lang, hindi po hadlang kung hindi kayo nakatapos. Hindi po hadlang kung wala kayong work experience. Ano man ang katayuan nyo? Tambay? Okay, housewife? Okay, tindero, kargador? Okay, construction worker? Yan, magsasaka? Wala pong problema yan. Kung ano man kayo, kung gusto nyo talaga mabago buhay nyo, sa tulong nga po ng opportunity na ito. South Korea po. Okay, sa lahat ng bisita ko ngayon, alalahanin nyo po, ano po kayang trabaho nyo ngayon? Ang tanong po, may naitatabi po ba? Sapat po ba yan? Para magkaroon tayo ng sariling bahay, mabigyan natin ng mas magandang future ang inyong mga anak, no? Yun po yung tanong mga kababayan. Sa pag-isipan nyo po itong pagkukorea, no? Okay, mantakin nyo po ito pong si Melbert Caldalso from Davao po. Agdao, Davao. 10 taon, seaman po ha. At sabi niya sa akin, wala daw po siyang naipundar. Ang sahod niya sa pagbabarko ay 35,000 monthly. Ang mahirap po sa kanyang trabaho sa pagbabarko kapag dumaong ang kanyang barko. Minsan, 2 or 4 na buwan bago po maglayag ulit. Kaya yung ipon niya, na ipapadala niya lang po sa pamilya na meron po siyang 3 anak. Okay, yan. Again ha, 10 years seaman pero walang nangyari. At salamat po sa Korea. Alam niyo po, kinamusta ko po ito. First time niya daw pong nakahawak ng $250,000 sa pera. Okay, sa kanyang bangko po. Okay, kung hindi pa siya magko-Korea. No, puti na lang, hindi pa huli ang lahat. Shoutout po sa lahat ng ka-5'9". Naku po, ang dami ko nang natulungan security guard. Sabi ko nga, no, meron tayong mga estudyante, 6 sila galing sa isang agency. Kasi nakita nila, uy pare, yung si pare, nakapag-Korea, gumanda yung buhay. Tara, Korean. Parang ganun po ba, no? Ito po, 36 years old. 1 beses lang nag-take ng exam. 14 years security guard. Napunta po sa shipbuilding po. Yan, saludo po ako
kay Joel Estabilo. Shoutout po sa mga taga Leyte po, mga bisita natin ngayon, no? Ito po, no, kanina 10 years, 14 years, ito naman 16 years government employee. Kala niya wala nang mababago sa buhay niya. Kala niya forever na po siya sa munisipyo. Okay? At nakapag-Korea, tuluyan pong nabago yung buhay. Tanong ko po, baka may bisita ako ngayon, 10 years na sa trabaho, at wala pa rin pong nangyayari po, no? Pag-isipan nyo po, gaya po ng ating mga kababayan, ito na po siguro yung pinakamahaba, 19 years factory worker na nakaalis pa, kahit 39 years old po. Si Miss Hazel po, no, from Cebu City, na sobrang proud na proud kami sa kanya. Okay, si Melody, yan, staff ko po sa Davao, nakasama niya po sa kumpanya. Napunta po sila, no, sa paggawaan ng dilatang seafood po, no? Yan, mabuhay po, no? Yan, si Hazel at Melody. Mga kababayan, picturean nyo po ito, alalahanin, no? Sa lahat po ng mga bisita ko ngayon, siguro, pag-isipan nyo. Tingnan nyo po yung mga anak nyo po. Tingnan nyo po bawat sulok ng bahay ninyo. Tingnan nyo po yung asawa nyo kung nalolosyang na ba sa kakapagpa-budget ng inyong sinasahod po. Okay, muli, no? Kahit ano ka man, no? Ngayon, alright, kung maglalaan kayo ng panahon, magtsatsaga, marunong makinig sa amin, okay, mag-e-exam po kasi, kailangan mapasa. Sana okay po ang inyong kalusugan, ha? Maari po mabago yung buhay ninyo. Okay, mantakin nyo mga kababayan. Kung sakali, ha, wag na po yung malalaking sahod. Ito na lang, 100,000. Sa 100,000 na sahod, okay, kung sakali mga kababayan, no, maitabi natin yung 70,000, maipadala natin sa pamilya yung 30,000. Sana okay na yan, ha. Importante makapagpatabi kayo, okay? Makapagtabi kayo ng malaking halaga. Dahil yung halaga na yan na 70,000 matapos ang 5 taon, no? 4.2 million pesos. Kung naalala nyo, may kaltas na malaki, huwag kayong mag-alala, napupunta po yun sa back pay. Okay, yung back pay na napakalaki, no? Na halos 2 milyon. Okay, pwede na po ba yun? 2 milyon. Okay. 2 million plus 4 million, no, halos mga kababayan ay 6 na milyon. Ang tanong, sa 6 na milyon sa 5 taon nyo sa Korea, makakapagpatayo na po ba ng bahay lote? Okay, makakabili ba ng lote, patayo ng bahay, makapagnegosyo? Sana po wag po kayong huminto sa 5 taon lamang. Marami pong nagsisisi dyan, no, among my student. Kaya naman, marami naman po bumabalik talaga sa South Korea. Isang punta sa South Korea, isang balik. 10 years sa South Korea. Para maihanda nyo po na 10 years lang kayo magtatrabaho, magre-retired na po kayo. Maaari kayong gumawa ng retirement business para tuloy-tuloy pa rin yung kita, no? Yung simplehan na lang, hindi masyado nakakapagod, no? Okay, pag-isipan nyong maigi. Muli, no, Teacher Roland, Teacher Jologs, 10 taon na po ako mahigit sa industriyang ito, 1,000 na po ang natulungan kong makapagtrabaho sa South Korea, no? Mga kababayan, no, may bonus sa South Korea tuwing Thanksgiving, tuwing New Year. At ito nga po ay dokumento ng back pay na patotoo. Okay? Yan, ito pong back pay na to ay mula sa aking estudyante na dating gasoline boy. Okay? Isipin nyo po yung buhay na ganun, no? From that work to, okay, ayan, no, to be a factory worker po, no? And mga kababayan, no, 3 taon po yung kontrata sa South Korea na pwede nyo pa-extend ng 2 taon pa, ha. Okay, 5 taon po, sana po makabalik po kayo ng Korea. 2 lang yan, pwede kayong matapos sa kontrata lang, no, mag-exam lang ulit para makabalik or magustuhan ng amo po, no. Mga kababayan, no, wala po kung mga estudyanteng umalis na magaling mag-Korean o fluent. Lahat po sila ay sa Korea na po natuto. Okay? Sana po kayo rin po, no, ay tawag dito, gumaling sa pag-Korea para magustuhan din po kayo ng amo ninyo, no? Okay? Mga kumpanyang sikat sa South Korea, kaya po mayaman po ang bansang South Korea, no? Baka nakikita-kita nyo po sa tabi-tabi po ito. Korean company. Hindi lang po sa Pilipinas natin yung sikat, sa buong mundo po. Pati na rin, sama na rin natin yung mga cosmetics po na sikat kasi lahat gusto magmukhang singkinis at magmukhang Korean. Okay? Yan, pati appliances sila, cellphone gadgets, Korean na movie, lalo na yung Korean drama, of course, na sikat po, no? Okay, yan, ito po, no, yung mga K-pop, pagkain, pasyalan, at yung weather po. Kapag Labor Day,
may bonus ka na naman. Parang 3 beses ka naka-receive ng bonus. Thanksgiving, New Year, Labor Day, pag binibigyan ka na sobre ng Koreano, automatic. Yan po ay bonus. At kapag okay ang performance mo, yan, may plucky ka. Plucky na kahit hindi mo naintindihan, masaya ka. Alright? So anyways, wala pong placement pa ang pagkukurya, kaya hindi po nakakatakot pasukin. Di katulad ng agency, no? Pag pumasok ka sa agency, pag the moment na alis ka na, sisingilin ka na may kalakihang halaga. Picturean muna natin to mga kababayan at basahin nyo po. Okay, no? Mga kababayan, pag magko-Korea, una sa lahat, dapat po marunong tayo maghintay. Magtitiwala kayo sa proseso. Kahit sana po, no, magtiwala po kayo, no, sa mga sasabihin namin sa inyo. Kasi subok na po at muli, libo na po ang nakita naming umalis na mga estudyante namin. Okay? Yan, sana po tiwala lang po, no, sa proseso at syempre sa amin. Okay? Anyways mga kababayan, no, pagkatapos nyo pong maghintay mag-exam, maghintay yung result, des maghintay ma-hired. Alright? So isi-simplified natin yung pag-aaral, no? Hindi naman natin kailangan talaga ng ng matalino at magaling dito, ha? Okay, sa registration tulong-tulong po tayo. Okay, sana hindi tayo magkamali sa pagta-type, no? No typographical errors. Okay, para pasok tayo sa registration. Yun yung madalas na nagkakamali mga applicants, no? Okay, kung sakali magkamali, mag-wait na lang po ulit, no? Kaya nga dapat willing to wait, no? Yun nga po, yung iba, no, nagpa-part-time pag walang overtime. Yung iba naman, sagad sa overtime, sila naman nangangayaw sa pagod. Ano ba talaga? Okay, yan. Again, hindi tayo pwedeng tumanggi pag may overtime. Tapos yung trabaho po, huwag nyo pong isipin na magiging madali. Mapunta kayo sa marumi, sa delikado, sa mahirap nakakapagod, or sa highly hazardous job, no, na iba yung ingat po talaga, no? Sumusunod naman sa safety standards ang Korean. Tandaan, wala pong trabahong madali sa South Korea, ha? Para kumita ng malaking halaga. Kaya nyo po ba? Tatanggamin nyo po ba? At baka napansin nyo po sa lahat po ng mga bisita ko, nangingibabaw ang bilang ng mga lalaki kaysa sa babae. Mga kababayan, alam nyo po kahit papaano, nare-recognize naman na ng Koreano na kaya pala ng mga babae ang trabahong panlalaki, lalo na mga Pilipino. Okay, alam nyo po sa Korea kasi may discrimination pag lalaki o babae. Okay, pag ito yung trabaho ng babae, ito lang po talaga. Pag ito yung trabaho ng lalaki, trabaho lang talaga ng lalaki, no? Pero ngayon alam po na ng mga Koreano, kaya gumaganda yung bilang. Alam nyo po, no? Dati, kapag may 100 na umaalis, 1, 2, 3 lang ang babae nakakasama. Pero ngayon gumaganda yung bilang, no? Boys, kayo pong mga boys na applicant po, no? Mapasa nyo yung exam, yung medical, I'm giving you 100% assurance. Makakaalis kayo. Pero para sa mga bisita kong female applicants po, pasensya na po. I can do nothing about this system, no? Sistema po ito ng gobyerno ng Korea. Okay? Kahit gobyerno natin, wala magagawa dito. Kung kayo po ay mas willing to wait at willing to take the risk, no? So siguro 10%, 30% chance na kayo po ay makapag-Korea. Okay? So yun lang po yung masasabi ko, no, patungkol sa female applicants. So yung gagamitin ko pong terminology, girls, subok po. Subok lang po ito para sa inyo, no? Yan, at kung kayo po ay magtsatsaga, wala pong problema. Alright? So congratulations po sa may mga passport na, no, kasi the moment na lumabas ang registration, kasi bago ka mag-exam may lumalabas mo ng registration. Bago lumabas yung registration, tutulungan namin kayong gumawa ng electronic resume. Huwag kayong mag-alala, kami na rin tutulong sa inyo, no? Sa electronic resume, no? Sa registration, tulong-tulong po tayo, ha? Importante yung resume, yung yung passport. Hindi tayo makakapag-exam ng walang passport. At may bayad po ang exam. Kaya pag bumaksak ka, magte-take ka ulit exam, bayad ka na naman ng exam.
Mag-aaral po talaga tayo magsulat ng Korean na alphabet, no? Yan, at huwag kayong magalala. Tingnan nyo yung letter A nila, napakadaling isulat. Okay, letter K, letter T, no? Yan, letter P. Madali lang po yan. Okay? Huwag kayong masyadong ma-stress or tawag dito, no? Ma-pressure. Okay, sobrang dali lang po ng character po nila, no? Okay, ito po yung ating service. Alam ko maraming gusto nang itanong ito, no? Yung ating service po, no, 8 taon na po ang aking kumpanya. Ulitin ko lang po, dati po ako nagtatrabaho sa ibang center. Nakapasok po ako sa 25,000 ang enrollment. Okay, yan, tas iiwan ka lang sa ere. 12,000, may napasokan hanggang ganyan, 9,000. Sa 8 taon ko na po sa industriya, 8,000 pa rin po, no, ang ating tuition po. Okay, this is one-time lifetime payment, huwag kayo mag-alala. Pumasok ka, nag-aral ka, nag-exam ka, bumaksak ka, walang problema, aral ka ulit. Hindi ka naman na magbabayad ulit, no? Yan, hanggat hindi ka nakakaalis, yan lang po yung babayaran nyo sa akin. No extra charges, no hidden charges. Ang good news po, may 3 libro. Ulitin ko lang, 3 libro na po yung kasama. Nasapat na po ang mga librong yan para mapasa yung exam, no? May uniform pa nga po. At huwag din po kayo mag-alala muli na ang 8,000 po hindi naman po agad kailangan bayaran, no? Down payment po is 3,000, okay, para mag-start sa face-to-face. Sa online naman ay 4,000 pesos po, no? Mamaya papaliwanag po sa inyo yung mga packages po natin o yung mga type of classes po, no? Yan, meron po tayong course standard, meron po tayong review, practice exam, at meron din po tayong advanced class, at meron pa tayong skill test review. Total po lahat niyan ay 150 hours of learning justifiable. Okay? Yan. Ano ibig sabihin ko yan? Marami po kasing nagsasabi na 200 daw sila, 150, pero pag binilang nyo, nako po, wala pa nga pong 100 yung oras na nilaan nila sa inyo. Okay? Yan. Paano ko nalaman? Dun nga po ko galing. Alright? Anyway, sa mga kababayan na meron po tayong branch sa Makati City, Davao City, Cebu City, mamaya papakita natin yung mga address. Sorsogon Branch, Calamba, Laguna, Digos, Davao, Sibulan, Dumaguete, Monumento, Caloocan, Cubao, Quezon City, Bacoor, Cavite, at pinakabago ko po ay yung San Fernando, La Union. Shoutout po sa lahat ng mga Ilocano. Okay? Yan, mga kababayan, kayo po ay mag-e-exam dito rin po sa Maynila, Luzon, Visayas, Mindanao, no? Yan, pero huwag kayong mag-alala pag mag-e-exam. Kapag mag-e-exam lang po, ha? Alright? Libre po kayong tumuloy sa opisina ko kahit mga 3 hanggang 5 araw, ha? 3 hanggang 5 araw lang kapag mag-exam na po. Kapag kayo mag-exam dito, kung wala kayong matuluyan sa Maynila, hanggat maaari sa opisina na lang po kayo. Okay, para magabayan po namin kayo. Again, napakarami na pong Visayas, Mindanao, Southern Luzon, Northern Luzon na nakapunta sa Korea at sa aming tumuloy po. Okay. Ano nga ba ang examen, no? Mga kababayan, ito po. Sa exam po na 140 points, 40 points, no? Ay may ganito pong tanong patungkol sa bagay. Nakikita po natin, ito pong bagay na ito ay kalendaryo na nakikita natin araw-araw. So, dapat alam natin yung kalendaryo sa wikang Korean na Talyok. Okay? Yan. Anyway, sa mga kababayan, hindi lang po ito maaaring mag-iba to, maging orasan, maging ilaw, pintuan, bintana, cabinet, upuan, no? Desk, computer, bag, no? Pwedeng gamit sa pantrabaho, martilyo, lagare, no? Barena, welding rod, welding, okay, machine. So, iba-iba po. So, dapat magsasaulo tayo ng bagay. Kung naalala nyo po, yung ating libro kanina, na 2, okay, sa 2 libro na, yung 3 libro na binigay natin ay meron pong halos 300 bagay. Okay, pag sinuma total natin. Ang sinasabi ko po, dapat sa ulo nyo po yung 300 bagay, no, na nilalabas ng libro, na yung gumawa ng libro, siya rin ang gumagawa ng exam. Okay, yan, at para masagutan natin yung tanong na ito. Okay, sobrang dami po, 300, tama. Pero huwag kayong mag-alala, yung tanong na patungkol sa bagay, sa things, sa nouns, okay, ay 5 beses lumalabas sa examinasyon. Okay, 3 hanggang 5 beses. Kaya sulit pa rin. Okay, baka may iba sa inyo, no, na may alam ng Korean word na hindi nyo namamalaya. Okay, may isang sikat na Korean word na lumalabas sa exam. Baka alam nyo to, ha?
Subukan ko po. Ano pong tawag doon sa pagkain ng Korean, no, na ginawa gamit ang Chinese cabbage na maanghang? 'Di ba kimchi? Okay, yes, lumalabas po 'yan sa exam, no? Isa pa po, no? Baka may alam pa kayong Korean word na lumalabas sa exam. Ano pong tawag doon sa inumin ng Koreano na nakakalasing na kulay green ng bote? Tama po, mabilis yung nga magsagot no? Soju. Okay, itong dalawang salita na to, no, ay lumalabas sa exam, alamin nyo na lang yung Korean character. So parang yung 300 words na sasauluhin nyo ay nabawasan na ng dalawa. So 298 words na lang ang sasauluhin mo, no? So yun po yung tsatsagain nyo po, yung pagsasaulo ng mga salita para mapasa yung exam. Nagtatanong din po yung exam ng patungkol sa lugar, patungkol sa pagbibilang, at ang pinakamarami po ay patungkol sa pandiwa, verb or action word. Inong aking binilang po yung ating verb, no, sa ating official book galing po sa Korea ay meron po 500 na verb or action word mahigit. So ang total po na sasauluhin yung salita or words ay 1,000. So lahat po ng nakita nyo, security guard, tindera, dating nag-a-abroad, housewife, no? Kakagraduate lang ng college, magsasaka, okay, at kung ano-ano pang trabaho, yun lang ang kanilang pinakusan or nag-focus, nag-concentrate, magsaulo ng maraming salita. At huwag kayong mag-alala, bago kayo mag-exam sa POEA, kayo po ay mag-exam o magpa-practice exam ng 20 to 30 times. Kaya po naging matagumpay ang aking learning program. Nakita nyo naman ang resulta. 1,000 na po ang aking natulungan. Pero mahigit pang 1,000 ang aking natulungan makapasa pa. Okay? Noong nakaraang season, tayo po may pinakamaraming naipasa. Okay? At ito pong susunod na season, kami pa rin po ang may pinakamarami. Kaya nga po, number 1, Korean Language Review Center sa buong Pilipinas po. No? Matapos nyo pong pumasa sa exam, anong susunod? Kailangan nyo pong mapasa ang medical. Okay, sa medical po. Okay, ayan. Sana wala kayong issue dito. Picturean po natin. Okay, mahalaga po, paki-review po itong maigi, ha. Ito po yung mga bawal, no? Kami po ang magre-recommenda ng medical clinic para sa inyo, para maiwasan po natin ang may mga ilang mapagsamantalang medical clinic, no? Pag tawag dito, yung iba kasi overcharge kung ano-anong sinasabi, pero nakakasigurado tayo walang ganon sa partner clinics natin, no? Kapag pumasa ka sa exam, ayan po, no? Makikita mo sa mismong account mo sa Korea na magla-login ka po dito sa www.eps.co.kr kapag nakapasa ka na ng exam. Okay? Hindi mo kailangan pumunta-punta, tumawag-tawag sa DMW, no? Na kung na-hire ka na ba, dito mo lang titignan. At kapag may nakita kang kulay blue, ayan, nakakaiyak moment to. Ibig sabihin, nagbunga na ang iyong hirap pagod. Ikaw po ay na-hired na. Okay, madadownload mo kaagad ang kontrata. Yan, tutulungan ka po ng aming staff. Punta lang kaagad sa center, pirmahan yan at ipapadala sa South Korea. At mga kababayan, ito po yung mga papeles na kailangan pag ikaw ay aalis. Napakadali po ito. Ang maganda dito, hindi ka po hahanapan ng transcript of records kung nag-aral ka po ng college. Hindi ka rin hahanapan ng diploma. Hindi ka rin hahanapan ng certificate of employment. No? Subok na po yan at maraming beses na namin nakita. Napakasimple lang po ng inyong requirements. At kayo po, no, ay tatawagan, iti-text, i-email, ipopost ng DMW na kayo po ay magte-training ng 1 linggo. Yan, shoutout po sa mga dalaga dyan, okay, gaya po ng mga estudyante ko ito. Itong dalawa po na ito, no, ay parehas pong nakapangasawa ng Korean, no. Malay nyo, kayo rin. Alright? Kung sakali kayo po ay papaalis na at wala nga pong matuluyan din sa Maynila, huwag kayong mag-alala. Sa buong Pilipinas, ako lang po, okay, ang merong ganitong kasamang service. Okay, yan. Usually po kasi pag nag-training ka 1 linggo, mag-aasikaso ka ng visa. Marami po sa mga estudyante namin nag-stay dito 2 weeks. Okay, to 4 weeks, no? Yan, kaya po. Okay, subok na. Kayo na pong bahalang humusga. Okay, pagkatapos po ng training yung ito, okay, ayan, kayo po ay bibigay na ng certificate ni Tito Boy. Joke lang. Okay, yan.
So katunayan no na kayo po ay hinawakan or inisikaso ng ating gobyerno sa inyong pag-alis, no? Okay, anyways mga kababayan, sana naintindihan po na para makapagtrabaho sa South Korea, kailangan pong ipasa yung exam, okay yung medical, maghintay, ma-hired, okay? At dumaan sa proseso. Okay, sana naintindihan nyo po yon na kapag paalis ka na, hindi pa tayo tapos, eto po medyo mabigat mga kababayan ha. Kayo po ay daraan no sa may kalakihang gastusin po. Okay? Ayan. So aabot po ng 100,000. Pambili ng ticket, pocket money. Ito yung panahon na marami kang babayaran. Wala pong placement fee dyan mga kababayan ha. Okay? At hindi po ito libre ng gobyerno. Gobyerno po ang babayaran nyo dito. Okay? At mga kababayan, ito na rin yung panahon na hihinto ka sa trabaho eh. Paano kung kahit isang tuka ka, anong papakain mo sa iyong pamilya? Kaya kailangan may nakahanda kang malaking halaga. Tama po, kapag alis ka na, at least meron po sanang 100,000 piso. Okay, pasensya na po, kasama po talaga yun sa proseso, no? Okay, pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kayo na pong bahalang humusga, ha? Okay? Yan, alam nyo po mga kababayan, ulitin ko lang, galing po ako sa iba-ibang center at nakita ko po ang iba-ibang center. Okay, na kapag nag-aral ka, bahala ka na sa buhay mo. Okay, pagkatapos mo mag-aral po pala, no? Mga kababayan, simula, handa po namin kayong gabayan dahil kami na rin po mismo. Okay, hindi nyo na po problemahin yung 100,000 problema. Okay, kami na rin ang magpapahiram sa inyo ng halos or higit kumulang 100,000 piso. Yan, baka nakita nyo na may mga video namin, mga picture. Ito po ay larawan ko simula 2016 nung ako po ay nagkaroon ng kakayahan at matapos ko pong mag-resign sa kahuli-hulihang center na pasukan ko. Okay? Yan at ginawa po ang tama, no? At binigay ang lahat na makakaya ko. Kaya muli mga kababayan, nasa atin ang reputasyon, no? Na number 1, no? Korean Language Review Center sa buong Pilipinas. Panoorin po natin. Ito po yung aking opisina sa Makati at ako po yung nagbibideo nito. Okay? Yung mga nakamaleta po, yan po yung opisina natin. Lahat po yan ay dyan nag-stay ng matagal na araw, maraming araw, bago sila umalis. At ako rin po mismo ang inyong magiging driver. Okay? Saan ka pa? Alright, no? Yan, anyways mga kababayan, no? Yan, palakpakan naman po. Maraming salamat po. Palakpakan natin South Korea po, mga kababayan, no? Anyways, huwag niyong intindihin, no? Yung gastos na malaki. At yun nga po, doon po sa building ng DMW, susunduin namin kayo kasi doon binigay ang inyong jacket na blue. Okay? At bibigay na inyong pasaporta na may tatak po na visa. At hangad ko po na kayo po'y ihatid ng libre, ha? Libre. Sabi ko nga, no hidden charges, no extra charges. Sabay-sabay kasi kayong pinapalipad ng ating gobyerno po. No? Pagdating sa Korea, 2 gabi kayo dito sa training center. Dito po kayo, no? Papaliwanagan pa kung yung mga dapat tandaan po, no? Yan, sa South Korea. Okay? Pagkatapos yan, dyan na rin po kayo susunduin ng inyong mga amo. Okay? Yan mga kababayan, no? Okay? Yan, girls, again, it's up to you, ha? Subok po ito. Boys, sigurado po kayo dito. At pagdating nyo sa amo ninyo, okay, ayan, no? Kayo pa ang re-regaluhan. By the way, no, ito yung ibang company, ganito, tas may container. Yan, dito po natutulog po yung iba, ha? Okay? Yan, para pagbukas mo ng pinto, hindi ka talaga malilate, no? Okay. Anyways, mga kababayan, tapos na po tayo. May huling mensahe po ako dito, no? Sabi dito, ang buhay nyo daw po ngayon ay resulta daw po, no, ng inyong desisyon na nakaraan. Kung kayo po ay nakatapos ng pag-aaral, maganda ang trabaho, abroad, nakapagpundar, that's good, no? Maganda po yung desisyon na ginawa ninyo at ginawa ninyo
no, ng mga nakaraang panahon. Okay? Sa mga bisita ko ngayon, sa mga nanonood sa akin ngayon, sa mga nais na pong mabago ang takbo ng kanilang buhay, depende po ha sa magiging desisyon nyo po. Now, dito po sa pagko-Korea, ano po, no, ang katiyakan at kasiguraduhan na makapagtrabaho kayo sa Korea, depende ha sa sipag at tiyaga nyo po. Tiwala sa proseso, wala talagang umalis nang hindi ko magastos, no? Hindi ako recruiter ha, hindi ako agency, no? Yan, Korean Language Review Center po na napakagandang serbisyo. Okay, ayan po. Sana wag niyo pong panghinayangan yung 8,000 pesos niyo po. Okay, bukod sa pangarap na matutupad, kayo po ay nag-enroll. So, sa number 1, most trusted Korean language training review center po sa buong Pilipinas, no? Yan muli, this is Teacher Roland, no, Teacher Jologs. Maraming salamat po sa iba pang katanungan. Don't forget, no, to coordinate with your contact persons or yung mga staff po natin. Sa lahat ng mga staff ko, maraming salamat sa inyo. Pakiasikaso lahat ng bisita natin. Sa mga contact persons, please pakiasikaso lahat po ng ating mga bisita po ngayon. Okay, sana makita ko po kayo, matulungan ko po kayo, mahatid kayo sa airport. Sana kayo naman ang susunod po. Teacher Roland, Teacher Jologs, nandito po tayo sa Makati City. Pinagpalang araw po sa inyong lahat.